Kwento ay nagsimula sa isang batang babae na napadpad sa isang lugar kung saan siya ay pinapaligiran ng napakaraming pusa at isang malaking pusa ang nagpakilala sa kanya. Ngunit ang lahat ng iyon ay isang imahinasyon ni Mio habang siya ay nagpapakain ng isda kasama ang kanyang pamilya. Samantala, nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan ang mag-ina kaya minabuti ni Mio na umalis papalayo. Dito na niya natagpuan ang isang malaking pusa na nagbebenta ng katmas. Kinabukasan, masayang pumasok sa eskwelahan si Mio. Nakita niya ang crush niyang binatang lalaki na si Herode at binunggo niya ito gamit ang kanyang puwet. Nilalayuan ni Herode si Mio dahil sa nakukulitan ito sa kanya. Habang nakaupo ang magkaibigan, hindi maiwasang pagpantasyahan ni Mio si Herode na magkasama silang dalawa sa ilalim ng puno. Uwian na galing sa paaralan, kausap ng matanda si Mio nang nakita siya ng kanyang stepmother na si Kaori. Samantala, pinagmamasdan naman siya ng isang pusa sa kanilang bahay. Pagpasok nila sa bahay ay natagpuan niya ang pusa na si Kinako. Ngunit ang pusang ito ay suplado at parang galit ito kay Miyu, at ito ay mabait lamang sa amo niyang si Kaori. Pagpasok sa kwarto, agad niyang kinuha ang cat mask sa taas ng kama nito. Nang makuha na niya ito ay masayang-masaya ang dalaga. Sa bahay naman nila Henode, pinagalitan siya ng kanyang ina dahil bagsak ang kanyang grado sa eskwelahan. Ngunit patay mali siya na lamang si Henode sapagkat hinahanap nito ang kanyang kaibigang pusa na nagngangalang Taro. Umalon pa palapit ang pusa sa lalaki na agad namang ikinasaya ni Henode. Sa isang eksena, makikita si Henode na pinapanood nito ang kanyang lolo sa paggawa ng paso, habang ang kanyang pusa naman ay patuloy na naglalambing sa kanyang paanan. Dahil may oras lang ang pagiging pusa nito, kinailangan ni Mio na nagkatawang pusa na umalis agad bago pa ito mag-transform sa pagiging tao. Inuudyokan ng malaking pusa si Mio na gamitin ang maskara kahit sa pinagbabawal na oras. Lingid sa kaalaman ng dalaga, kaya nagbebenta ito ng cat mask sa mga tao, ay dahil ibinebenta din ng malaking pusa ang human mask sa mundo nila. Habang kumakain si Mio, nabanggit niya na gusto ni Henode ang matatabang babae kaya nais nitong tumaba. Tinanong ng ama ni Mio kung alam ba ito ni Kaori, ngunit umiling lamang ito. Si Kaori ay ang stepmother ni Mio. Kinumpirma naman ni Mio sa ama na hindi niya ito kasintahan. Isang umaga, gumising si Mio na puno ng excitement at pangarap para sa kanilang dalawa ni Henode. Labis ang kagalakan ng kanyang puso dahil natutuwa si Henode sa kanya bilang pusa. Ngunit, walang kamalay-malay si Henode na si Mio at ang pusang si Taro ay iisa. Sa paaralan, tumatakbo si Mio papunta kay Henode, ngunit ito ay nakaiwas kung kaya't ang dalaga ay gumulong sa daan. Hindi na lamang siya pinansin ng binata at pumasok ito sa silid-aralan. Nasa second floor si Mio at ang kaibigan nito nang marinig niya ang dalawang estudyanteng lalaki na nag-uusap tungkol sa pandaraya umano sa exam ni Henode. Hindi naman ito pinalampas ni Mio at walang pag-aalinlangang tumalon ito at nahulog sa puno bago sa lupa. Ang tangkang pagsugod ni Mio ay naudlot nang pigilan ni Henode si Mio upang dalhin ito sa klinik para gamutin ang mga gasgas na natamo nito. Sa pagtalon na iyon ni Mio ay kasama ding nahulog ang baon nito, kung kaya't hinikayat siya ni Henode na i-share ang kanyang baon na may sweet potatoes. Masayang kumakain ang magkakaibigan ng mapagpasyahan ni Mio na umakyat ng bakod upang isigaw na medyo maalat ang sweet potatoes na binigay sa kanya ni Henode. Sa kauna-unahang pagkakataon, nasilayan ni Mio ang pagtawa ni Henode. Sa kanilang bahay, dito niya ibinuhos ang pagkakilig sa nangyari kanina, kaya ninais nitong makita muli ang binata. Sa bahay nila Henode, nakita niya na malungkot ito dahil sa pagkalugmok ng pottery business ng kanyang pamilya. Kung kaya't walang ganang makipaglaro ito kay Taro. Bakas ang lungkot sa mga mata ni Mio habang kumakain ng hapunan kasama ang kanyang ama't ina. Dahil dito, nag-transform ito bilang pusa at pinuntahan niyang muli ang binata sa bahay nito. Dahil sa kalungkutan, nagawang sabihin ni Henode ang lahat ng kanyang nararamdaman patungkol sa nangyayari sa kanilang negosyo. Aksidente namang naapakan ng pusa ang ginawa ni Henode kaya nagmarka ang paa nito. Papauwi na si Taro nang magpakita sa kanya ang malaking pusa para siya ay insultuhin. Abalang nagsusulat si Mio habang ang isipan nito ay nakatuon pa rin kay Henode. Kinaumagahan sa paaralan, naglakas ng loob si Mio upang ibigay kay Henode ang sulat na pinagpuyatan nito kagabi. Ngunit, ito ay inagaw ng kanyang mayabang na kaklase at ito ay binasa sa harapan na kung saan. Rinig ito ng lahat ng kaklase nila na asa loob ng silid-aralan sa mga oras na iyon. Dahil dito, nakaramdam ng hiya si Henode at sinabing wala siyang gusto sa dalaga. Nasaktan si Mio at tumakbo papalabas ng silid. Agad naman siyang sinaklolohan ng kaibigan nitong babae. Pinuntahan ni Kaori si Mio upang kamustahin ito dahil ramdam niyang hindi ito okay. Nagtanong ito kung may nagawa ba itong hindi niya nagustuhan. Pinunasan ni Mio ang luha nito at nagkunwaring okay ito.
Dahil sa mga naungkat na pangyayari, hindi na napigilan ni Mio na magsabi ng hinanakit. Ayon sa kanya, hindi siya masaya nang iwanan siya ng tunay nitong ina. Dali-daling kinuha ni Mio ang maskara at tumalon ito sa bintana ng kanyang kwarto. Lagi niyang sinasabi sa sarili tuwing malungkot ito na si Hinode ang kanyang kailangan. Hindi napigilan ni Mio ang umiyak sa labis na kalungkutan. Kaya naisip nitong puntahan si Hinode bilang isang pusa. Habang nagsasalita si Hinode, biglang pumasok sa isip nito na posibleng si Taro at Mio ay iisa. Subalit ang alam ni Mio ay mamahalin lang siya ng binata kung mananatili itong pusa. Saktong dumating ang malaking pusa at sinabi niya dito na tapos na siyang maging tao. Kasabay noon ay ang paglaglag ng maskara ni Mio bilang tao. Agad naman itong kinuha ng malaking pusa at ito'y umalis. Dahil dito, wala ng paraan si Mio upang bumalik ang anyo nito sa pagiging tao. Sa eskwelahan, makikita ang mga magulang ni Mio na nasa opisina ng eskwelahan upang hanapin ang kanilang anak. Ngunit, walang sinuman ang makapagsabi sa kinaroroonan ng dalaga. Samantala, nagkaroon ng pagkakataon na may kwento ni Yori ang buhay ni Mio kay Hinode at sa isang kasama nito. Sinabi ni Yuri na malaki ang naging impact sa pag-alis ng ina nito. Na-realize din niya na hindi tunay ang pagiging masayahin na ipinapakita nito. Dahil ang totoo, si Mio ay may matinding pinagdadaanan dahil sa kanyang pamilya. Doon lamang naunawaan ni Hinode ang sitwasyon ni Mio. Kasunod noon ang pagtanong ni Yori kay Hinode kung talaga bang kinamumuhian niya si Mio at wala siyang nararamdaman para dito. Ayon kay Hinode, hindi naman niya kinamumuhian ang dalaga. Hindi na sinagot ni Hinode ang isa pang katanungan ni Yori sapagkat pinagbawalan siya nito at nais nitong si Mio ang unang makarinig. Samantala, nagkaroon ng pisikalan sina Kaori at ang tunay na ina ni Mio na si Miki nang ipaalala ni Kaori kay Miki ang hindi nito pag-intindi sa nararamdaman ni Mio noong pinili niyang iwan ito. Ang pangyayari ay nakita ni Mio o Taro na ngayon dahil ito ay isa ng pusa na nooy aakmang magpapaalam na sa kanyang pamilya dahil tuluyan na niyang yayakapin ang pagiging pusa nito. Dahil sa hindi inaasahang pangyayari, minabuti na lamang niyang lumayo. Sa paglalakad-lakad ni Mio bilang pusa, nakita nito kung gaano abala si Hinode sa paghahanap kay Mio sa buong bayan. Dahil dito, madalas nang asa bahay nila Hinode ang pusang si Mio upang antayin ang binata. Nang dumating si Hinode, lumabas muli ito upang magpatuloy sa paghahanap kay Mio habang ang pusang si Mio naman ay sumama sa kanya. Nang hindi mahanap ni Hinode ang dalaga, napaupo na lamang ito sa gilid ng puno. Napagtanto ni Hinode na hindi niya nakita ang halaga ni Mio sa kanya kung kaya't nais nitong humingi ng paumanhin. Napansin ni Mio na may mga sinasabi si Hinode na hindi na nito maintindihan, isang senyales na nagiging tunay na pusa na ito. May namumuong pagsisisi si Mio sa kanyang padalos-dalos na desisyon. Kinaumagahan sa eskwelahan, biglang pumasok si Mio na ikinagulat ng mga kaibigan nito nang makita siya matapos itong mawala ng 3 araw. Napansin din ng mga ito ang kakaibang kinikilos ng dalaga. Samantala, nakita ito ng totoong Mio at nagtataka kung sino ang Mio na kanyang nakita. Dahil dito, malimit ng bantayan ng pusang Mio ang kanyang sarili sa eskwelahan. Kinagabihan, nakita niya ang kanyang sarili na umuwi ng bahay nila at nagpasalamat sa kanya ang nagpapanggap na Mio dahil sa human mask na gamit nito. Ang nagpapanggap na Mio ay isang pusa na nagpapanggap na tao sa tulong ng human mask. Napagtanto ng dalaga na ang peking Mio ay si Kinako, ang alagang pusa ni Kaori. Kinabukasan, si Taro/Mio ay sinalubong si Kinako sa daan habang papauwi ito sa kanilang bahay. Nagmakaawa si Taro na ibalik sa kanya ang human mask upang makabalik na ito ulit sa kanyang pagiging tao. Subalit, hindi sumang-ayon si Kinako at sinabi nito na may kasunduan na sila ng mask seller at nais nitong tuparin ang pangarap ni Mio na lumabas kasama si Hinode. Ikinuwento ni Kinako na gusto niyang ang pagiging pusa para maging masaya si Kaori. Gusto niyang maging anak ni Kaori dahil si Kinako ay malapit na sa dulo ng kanyang buhay. Dagdag pa nito na mayroon na silang kasunduan ni mask seller na silang dalawa ay maghahati sa lifespan ni Mio. Pinayuhan ni Kinako si Taro na sundan ang pulang linya kung nais nito na makitang muli ang mask seller. Dadalhin siya ng pulang linya sa isang espesyal na lugar para sa mga pusa. Sa dulo ng linya, may maliit na torii gate at biglang lumabas ang mask seller sa pintuan habang naglalakad ito sa hindi nakikitang tulay. Ang tulay ay kumukonekta sa malaking puno kung saan naroon ang mga pusa. Sa kabilang banda, sobrang lungkot ni Kaori dahil hindi niya mahanap si Kinako. Mula nang nawala si Kinako, lagi na itong lumalabas upang hanapin ang kanyang alaga. Natunghayan nito ni Kinako kung kaya't napagtanto nito na mahalaga siya para kay Kaori. Aminado si Kinako na minaliit niya ang pagmamahal ni Kaori para sa kanya. Punta si Kinako sa bahay nila, Hinode sa katauhan ni Mio at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sa umpisa,
Hindi makapaniwala si Hinode sa sinasabi nito kung kaya't inalis nito ang human mask at ito ay ikinabigla ng binata. Pinakiusapan niya si Hinode na tulungan si Mio bago pa ito tuluyang maging pusa. Nagpunta sina Kinako at Hinode sa mahiwagang isla ng mga pusa upang hanapin si Taro. Samantala, dahil sa lawak ng lugar, nahirapang mahanap ni Taro ang mask seller. Pagkatapos noon, may nakilala siyang pusa at dinala ito sa human cat bar. Sa bar, nakilala niya ang mga pusang parehas ang piniling kapalaran na tulad niya. Nagpasya silang maging pusa upang takbuhan ang kanilang mga problema sa buhay. Nakarating na sina Kinako at Hinode sa isla ng mga pusa at nagtungo ito sa kinaroroonan ng mask seller. Ngunit bago iyon, pinasuot ni Kinako kay Hinode ang cat mask upang makita nito ang isla. Kakatuwang, ang mga kamay lamang ni Hinode ang naging pusa. Ang mask seller ay nagpakita galing sa pader. Sinabi ni Kinako sa mask seller na gusto na niyang ibalik ang human mask kay Mio. Ngunit, tumanggi ang mask seller at masaya nitong sinabi na makukuha na niya ang buong lifespan ni Mio nang hindi hinahatian si Kinako. Samantala, natigil ang pagkukwento ni Kinako nang biglang magpakita ang mask seller galing sa lababo. Sinabi ni mask seller na nagpunta si Hinode sa kanyang balwarte upang hanapin si Mio. Sinabi ni Taro na hindi alam ni Hinode ang tungkol sa kondisyon niya. Sinabi ng mask seller na si Kinako ang nagsabi kay Hinode tungkol dito. Aakmang kukunin ng mask seller si Taro upang dalhin ito sa kanyang balwarte kung saan gagawin niya ang ritual nang inatake siya ng isa sa mga pusa na asa bar para pigilan ito. Isa sa mga pusa ang tumulong upang dalhin si Taro sa lugar ni mask seller. Nakita ni Taro sina Hinode at Kinako nang sila ay makarating sa lugar. Agad namang binigay ni Kinako ang human mask kay Taro. Ngunit, nagtataka ang mga ito kung bakit hindi bumalik sa pagiging tao si Taro. Bigla namang sumulpot si mask seller at dinala si Taro sa lugar kung saan niya gagawin ang ritual. Sinundan naman sila ni Kinako at Hinode gamit ang cable car. Nagawa namang makatakas ni Taro sa mask seller habang si Hinode ay tumalon sa cable car para iligtas si Taro at ilayo ito sa mask seller. Muling nasundan at hinarangan sila ng mask seller at dinala ang dalawa sa lugar ng ritual. Nang sila ay makarating, ibinuhos nila ang kanilang buong lakas upang labanan ang mask seller. Ngunit, may biglang ilaw ang nasilayan sa itaas. Ito ay senyales na ang ritual ay mag-umpisa na. Samantala, naubos na ang lakas nila Taro at Hinode sa pakikipaglaban sa mask seller. Sinamantala ng mask seller ang kahinaan ni Taro at hinila niya ang ilaw galing sa katawan nito. Ito ay nagsisimbolo ng lifespan ni Mio. Hindi naman huminto si Hinode na atakihin ang mask seller kung kaya't nabitawan nito ang ilaw na kinuha nito sa katawan ng dalaga. Muling tumulong si Taro sa pag-atake sa mask seller. Nang aatakihin na sila ng mask seller, biglang lumitaw ang lahat ng pusa na asa bar upang tulungan sina Hinode at Taro sa pakikipaglaban sa mask seller. Dahil dito, nagawa nilang pigilan ang mask seller sa masamang balak nito, habang si Hinode naman ay kinuha ang lifespan light ni Mio at ibinigay ito kay Taro. Muling nakabalik sa pagiging tao si Mio. Nagkaroon din ng pagkakataon ang dalawa upang makapag-usap. Sa kanila nilisan ang isla ng mga pusa. Itinapon na din nila ang suot nilang cat mask. Sa huling eksena, makikita ang dalawa na umamin sa kanilang tunay na nararamdaman para sa isa't isa. Masayang-masaya si Kaori nang makita niyang nakauwi na sina Mio at Kinako. Habang si Hinode naman ay sinabihan niya ang kanyang ina na determinado siyang maging pattern. Sa eskwelahan, ipinaramdam na rin ni Hinode kay Mio ang pagkagusto nito kasabay ng Hinode Sunrise Attack. Dito na nagtatapos ang kwento ng Whiskers Away. Thank you for watching at patuloy ninyo po akong suportahan sa mga anime and movie recap. Hanggang sa muli, ito po ang inyong MR Movies nagsasabing, ano man ang problemang pinagdadaanan, ito ay dapat pag-usapan, tandaan, may pamilya at kaibigan tayong matatakbuhan. Huwag padalos-dalos sa desisyon, upang ikay hindi magsisi pag naglaon.